Come on, kisa na may excited mo dahil sa tumbuhin ka Diyos. Come on, ato ipakpaka tumakamot. Hallelujah! Let's go! Come on, ato ipakpaka tumakamot. Come on, church. Ato itaas sa tumakamot. Ato ihatag atong pinaka-the best sa tumbuhin ka Diyos. Hallelujah! Woo! Bless the Lord, oh my soul. Sing His praise again and again. Come on, bless the Lord, oh my soul. Sing His praise again and again. Be magnified, be glorified, be lifted high over it all. Come on, bless the Lord, oh my soul. Sing His praise again. Come on! You've given me so many reasons. I've got to praise again. Cause I've got joy, joy of the Lord, giving me strength, feeding me over again. I've got a joy, joy of the Lord. Now I can see everything you've done for me. I've got a joy. Come on, praise Him with joy in your heart. Hey! At itaas sa mga kabot, at ating i-declare na sa atong puhingan Diyos. Come on! Be magnified, be glorified, be lifted high over it all. Come on and bless the Lord, oh my soul. Sing His praise again. Come on! You've given me so many reasons. I've got to praise again. Cause I've got joy, joy of the Lord, giving me strength, feeding me over again. I've got a joy, joy of the Lord. Now I can see everything you've done for me. I've got a joy. Come on, praise Him with joy in your heart. Oh, hey! Come on, declare, open your mouth to declare. Come on, come on. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. Hey, I will rejoice and be glad in it. I will rejoice and Come on, be declare, glad open your in mouth. it. Come on. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Hey, come on and say thank you, Jesus. Come on and say thank you, Lord. Come on and say, cause I've got joy. Joy of the Lord, Come on. giving me strength, Smile, smile naman dyan. feeding me over Hey, again. I've got a joy. Joy of the Yes, thank you, Lord, Holy now I Spirit. can see Hey, everything you've come on, done declare, for me. declare. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. I will Go on, rejoice sing. and be Go on, glad in it. sing. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day. Lord has made. Come on. I will rejoice and be glad Go on, in declare, it. declare. This is the day that the Lord has made. I will rejoice. I will rejoice. This is the day that The Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Glad in it. Glad in it. Whoa. Praise the Lord! Come on, ato ipakpaka tumakamot. Come on, Sinigibians, give your best! with fire in our eyes, our lives alight. Your love untamed, it's blazing out, straight to go, forever bright. Your glory is breaking through the night. You will never fade away. Your love is here to stay by my side in my life, shining through me every day. You will never
worship you in this place, oh God. Lord, we invite your manifest presence in this place. Oh Yahusha, we worship you. Oh Rababakharabaya Yeshka. Oh Rababaya Yeshka. Come on, worship him. Worship the Lord of Lords and the King of Kings. Hallelujah. Oh, we worship you, oh God. We worship you, Holy Spirit. Come on, I request everyone, itaas sila mga kamot. At ihatag ang pinaka-the best. Yung worship sa tumbuhin nga Diyos. Hallelujah.
seek Him, He will manifest Himself. And if you worship, He will manifest Himself. If you call Him, He will manifest Himself. If you seek Him, He will manifest Himself. And if you worship, He will manifest Himself. If you call Him, He will manifest Himself. If you seek Him, He will manifest Himself. Yahweh will manifest Himself. Jireh will manifest Himself. Rapha will manifest Himself. Will manifest Himself. Yahweh will manifest Himself. Jireh will manifest Himself. Rapha will manifest Himself. Will manifest Himself. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. Come on, raise up your voice. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. Hallelujah. Hallelujah. Give Him praise in the house of God. Give Him praise. Give Him praise to the King of Kings and to the Lord of Lords. Hallelujah. A loud shout, hallelujah. Father in heaven, in the mighty name of our Lord Jesus Christ, as we come before your throne room of grace, I apply your blood to cover us, the blood that redeemed us from the curse of the law. As I blind and bind all the works of the enemy, as we render them powerless, in the mighty name of our Lord Jesus Christ. We thank you, Lord, that open the hearts and the minds of your people. Prepare their hearts, Lord, to receive your word this morning. Salamat, Ginoo, nga imong mga pulong, o Dios, matanom gyud. Diha sa ilang unahuna o makasing-kasing, ang imong mga pulong, muy mo bag-o sa dagan sa mong mga utok. Salamat, O God, og dalaygon ka. Continue, Lord, to shower us with your abundance. Shower us with your presence. Hallelujah. Thank you, Abba. Thank you, Lord. Dalaygon ka. In Jesus' mighty name, God's people say amen and amen. Good morning, everyone. Welcome to our second service for today. Makapanglingkod tao ba na presensya sa atong Ginoo? Dalaygon ng Ginoo. This morning, we will continue to our series about the kingdom. Say it with me, kingdom lifestyle. Dapat na ng kingdom mindset. Dapat we will experience kingdom life. Say it with me, kingdom life. Ang salamat og dalaygon ang Dios. Hallelujah, niabot akong reinforcement. Taglis magutong ako kanina. Tapos at least karon maklaro na to ni kay
Cebuanog yun. Di ba? Hallelujah! Diha lang ka may love ha, kay basinog na ako'y mapindot dire. And salamat og dalaygon ang Dios. Again, my topic this morning is all about God's management contract with men. Ikaw ako nakakontrata kay Lord. Di ba? Dili man ka pwede mo engage in any project, walay kontrata, di ba? Di ka ka-engage sa project, like for example, mga flood control, like something like that, infrastructure, walay kontrata. And dapat masabtan nimo nga ang imong kinabuhi nakakontrata. Ignatapan mo nakakontrata ang imong life. Muna nga dapat ang design, ang original design sa contract dapat maugay mabuhat. Kaya ang problema man gud sa kontrata, pag once nga dili nimo masunod ang design, ang tendency sa kontrata i-terminate. Di ba? Or i-suspend. Once nga dili nakasunod sa design, importante masabtan nato ang design. Dapat masabtan nimo ang kinabuhi nimo naka-design. Ignay mo tapat. Ang gikinahanglan nimo realignment. Hallelujah. Kailangan og realignment. Kay lahi man ang atong gi-portray, lahi ang ato ang ingunta nga kita mga anak sa Ginoo, ang Dios may tag-iya sa tanan. Pero sometimes di na makita ang manifestation. Ang say kailangan realignment. Say to me, realignment. Siguro naalay design nga wa nimo nabuhat. Kailangan lang na i-design. This morning ni usa sa atong bisita si usa ka piskal nga nag-church karon dire sa church. So mapansin nimo na dinhi gasugod na ang mga anak sa Ginoo nga diin naa karon nakaposisyon nagasugod og sulod sa simbahan. Ngano man tungod kay mao ni ang atong gina-inculcate, atong ginatudlo, gina-share sa ila about kingdom lifestyle o kingdom manifestation. Dapat mag-manifesta, dili ta magpakulata lang sa yawa nga pero minti na lang ta pildido, dili mga anak ta sa Ginoo. Amen. And salamat og dalaygon ng Dios. Again, dili ikaw ang owner. Ikaw ang manager. Amen. Dili ta mo'y tag-iya sa kalibutan, but kita mga manager. Sa creation, gihatag sa Dios ang tao, ang gitawag dominion over the entire physical realm. Gihimo niya gihimo ang tao, nga gitawag nato nga de facto or king of the earth. Kung naatay king of the heaven, ang tao gitawag king of the earth. Nasabtan So ato makita nga gikan sa sinugdanan dili aksidente ang otoridad sa tao. Intentional nga gihatag sa Ginoo para kanimo ug para kanako. Design ni sa Dios. Amen. Kanang imong naong naka-design na pero kailangan ka o gitawag nato nga level up. In other words, realignment para kanang naong musibo sa disenyo sa Ginoo. Amen. Ato makita ang word nga gitawag dominate. To dominate means to govern, to rule, to control, to manage, lead or have authority over earth. Mo na gidesign sa Ginoo sa ato. Gusto ta mo tagaan dayon ta mo og scripture ato ning gisulti last time ug ato ning balik-balikon throughout the series para ato gyung matanom sa tong utok. Ang sige gisulti sa scripture, iyon ang Ginoo, let us make man in our image. Wala ninyo na let us Ginoo, let us make man in our image. Ingon siya, then sila ang murul. Kung sige yung Ginoo, let us make man in our image to be, let us make man in our image to be like us. The word like us. So, kung sabi mo like us, para the same authority and power to govern ang naanimo. Yung Ginoo, and let them rule. Wala na yun ang Ginoo, let us rule. Yun ang Ginoo, let them rule and have dominion. Look at that. That's why, number one, the dominion mandate. Each one of us, gitagaan sa Ginoo dominion mandate. Gitawag nato ni Iglesia agreement sa langit. Naka-agreement ta or nakakontrata ta. Amen. Gihatagan ta sa Dios og rulership, dili ownership. Ngabito nang mo declare, I'm the owner of the universe. Di na mao. I'm the owner of your soul. Dili na mao. Sabdan. Ang gihatag sa Ginoo sa ato rulership, dili ownership. Nasabtan?
Wala niya gihatag ang title deed, wala niya gisurrender ang ownership. Kung ihatag ang ownership or surrender, isurrender niya, but ang gihatag sa Dios sa ato, responsibility. Pero kung rulership lang gihatag, while retaining ownership, ang ownership magpabilin nga adunay ultimate authority o legal accountability ang Ginoo para natong tanan. Ang gihatag, again, kung sige gihatag, rulership. Mabitaw na nga, kung dili ka musunod sa design to rule and reign, dili mag-manifest ang imuhang kingdom life. Sige, ginawa. Dili mag-manifest ang imong kingdom life kung dili ka musunod sa design. Amen. We are designed to conquer and must conquer. That's our design. Why? Because naa ang gitawag rulership. And salamat og dalaygon ang Dios. Giingnan niya si Adan. Giistorya sa Dios face to face si Adan. Mingon ang Ginoo, as long as you obey me. Look at that. Conditional na. As long as you obey me, mingon ang Ginoo, and do not eat the fruit of the tree at the center of the garden. Yun ang Ginoo, you can manage this planet all you want. Tanan nga gusto nimo, kung naalang sa planet Earth, yun ang Ginoo, makamanage ka. All you want. As long as you obey me. Look at that. Ingnan mo tapat, kumusta ka? Ang imong management contract or lease agreement na ay condition. Ang condition, as long as you obey me. Na ay gihatag nga instruction. Makita nato ang principle, obedience before authority. Look at that. Management is conditional upon alignment. Munang importante na anay sakto nga alignment. Sa sinugdanan, gihatagan ang humanity og management contract, murag gitawag nag lease contract or lease agreement. Og ang Psalms 24 verse 1 nag-ingon, the earth is the Lord's and everything in it. Still, ang Ginoo gihapon ang tag-iya. Amen. Muna, ang tag-iya sa imong kinabuhi, Ginoo yun. Dili tao o dili tao-tao. Nga mo ingon, ako'y tag-iya sa imong kalag, dili. They are false prophet. Dapat masabdan nga atong trabaho, rulership. Atong trabaho, manage sa planet Earth. Amen. Klaro kaayo, God is the owner. Amen. Kita ang managers. Kita ang steward under a dominion mandate. Amen. Under this mandate, kinahanglan ta muhatag og accounting sa tag-iya. Kung unsay atong gibuhat sa iyang gipiyal kanato. Kay mga piniyalan man ta. Mabitaw na kung masaligan ka sa gagmayng butang, saligan ka sa Ginoo dagkong butang. Realidad ni. Husgahan ta niya sumala sa atong pagdumala sa iyang gi-entrust kanato. Gitulo ni Jesus kini nga parable sa master nga mi-entrust og salapi sa tulo ka sulugoon. Duha ang nag-invest og nadubli ni, di ba? Tong nag-invest og 5, ingon siya, Lord, ang 5 nga imong gihatag na himong napulo, mitubo siya. Og ang katong gitagaag tulo sa Lord, karon naapoy tubo nga tulo. But ang usa ka tawo, usa nahitabo. Ingon siya, Lord, kabalo ko nga ikaw istrikto, kabalo ko nga ikaw mudawat og interest. That's why akong gibuhat, ako na lang gilubong ang imong gi-entrust kanako. Ug mingon ang hari, wala kay puangod ug wala kay pulos nga sulugoon. Kabalo man day kang istrikto ko. Kabalo man day ka nga dapat na ay interest ang akong gibilin nimo. Nganong wa man nimo gi-invest sa bangko, di ba? Mo na gisulti sa scripture. Ug unsay ginahitabo niya? He was cast out ngano man because of irresponsibility. Muna importante masabtan nato, dili ta irresponsable sa mga butang nga gisalig sa Ginoo sa ato. Kay kung kana dili nato ma-manage og sakto, kuwauna sa Ginoo.
That's why bitaw ang scripture yun siya, kung masaligan ka gagmayng butang, saligan kang dagkong butang. Like for example, simbahan nga sita. Nakita sa Ginoo nga nasaligan mi ni Mrs. Bisa unsaon pag-take care ang katawhan, ang mga kalag sa mga tao. Giunsa na mo pagpakaon kini. Among gitrain ang 24 network heads, unsaon pag-atiman sa mga tao. And the same is true sa 288 level, hanto sa 3, 4, 5, 6 level. Nakita sa Ginoo, oy, masaligan man dai sila. And that's the reason why mudaghan gyud ta, musanay gyud ta. Ang Christ the Healer around the country na. Why? Nakita sa Ginoo nga ang leadership nga gi-entrust na saligan. Daghang mga tao gusto dakong simbahan. But the problem, pangutana, nasaligan ba ka sa ginagmay? Wala man may nidiritso og dinagko, di ba? Kaya pagsugod na to kaniadto, reach out mo ko ni wing, wala pa'y turil, wala pa'y second service, ato ko kang wing, nang ayaw kong masakiton, wala ko nag-ampog masakiton, nang ayaw masakiton. Kaya gisugo sa Biblia, mang ayaw masakiton, dili mag-ampog masakiton. Gibuhat na muna, kay mauna nga sugo, nang ayaw ming masakiton, tanang hospital diri, ginalibot na ko, bisag tungang gabi, nagasud ko mga ICU, nga kanang di na yun mulihok ng mga kuan, ginakaman ako ng machine, nga mulihok, deactivated, in Jesus' name, mauni nang hita mo, nakita na sa Ginoo. Sa diyang gitiker na to, ato mga kapulisan, gitudloan, gitrain na to, ato mga leaders, ang ato mga official, nangawin sila. Nakita sa Ginoo na, ang kasi nga trabaho, kay giatiman man. O mas the reason why, ang Ginoo mag-increase, mag-enlarge. Why? Kay masaligan man ta. Lisip isro sa atong wealth. Kung masaligan ta ginagmay, saligan ta sa Ginoo ginag ko. Sa gagmay pa, di na ka masaligan, imo lang gihubog-hubog, imo lang gisugal. Sige daw. Usahay ang issue, like sa simbahan, gi-bless na, kay mao man na. No. Balik yun sa pulong sa Ginoo. Ang tag-iya sa tanang butang Ginoo, ang Dios may in control sa atong finances, ang Dios Dios sa panalangin. Mu-bless siya kung masaligan ka. Dili na kay kanang mga ana nasuya na lang na. Dapat masabtan nato nga ang Ginoo under ta sa gitawag natay lease agreement. Pag matuman nato ang design, much more ang Ginoo mo hatag mo dugang. Pero kung dili nimo matuman ang design, realidad ni. Ato nakita nga pagbalik sa Ginoo sumala sa parable, naagay gi-reward ang faithful, gi-cast out ang irresponsible. In other words, klaro kaayo ang mensahe, reward follows faithful management. Sit with me, faithful management. Irresponsibility leads to loss. Sige ba sana? Irresponsibility lead to loss. O gina-realidad. Sige, ginahawa. Klaro kay na siya. Pag irresponsable ka, dili na kasaligan. Number 2, you are designed to rule or you are born to rule. Dili para mo rule. Dili para rule, dili para i-rule ang tao. But in the environment, in our, sa tanan na tong undertakings, we are designed to rule. Dili ta, not to be ruled by any other human being. We are equal before God. We are the same. We are not ginatawag animal, improve animal. Dili ta improve animal, kay dili ta gikan sa animal. Sama sa gitudlo ni Charles Darwin, nga gikan ka sa unggoy, ako dili ko mutuo. Bahala kag mutuo ka ana, ako di jud ko mutuo. Why klaro ang scripture, gibuhat ta sa Dios. Binuhat ka sa Ginoo. Kung sige yung Ginoo diha, let us make man in our image to be like us. In other words, like in authority, power, and dominion. Muna yung Ginoo diha, to be like us. Unsay purpose? To rule. To have dominion. Wala ningon ang Ginoo diha nga, and that's why ang mga tao nga dili makasabot, mutuo sila sa gisulti sa uban, sa mga expert kuno nga gikan ta sa unggoy. Dili ta gikan sa unggoy. We are not improved animals. We are designed by God. Ang Ginoo nagbuhat nato. Amen. Amen. And that's why makita nato gipanganak ta para mag-rule, dili para mag-rule
sa fear, pressure, environment, or other people. Pag dili na ito, buhaton na itong design, na yun ay fear, na ay pressure. Pero kung atong buhaton na atong disenyo, hallelujah, amen, we were born to exercise dominion. Imagine ka, ani nga klase nga responsibilidad. Domain. Gitawag nito, king domain. In other words, kingdom. King nga nag-domain. King nga na ay dominion. Mauni ang gi-entrust sa Ginoo sa ato. We are kings in the planet Earth. Nga nung wa nag-manifest, tungod kay wa nato sunda ang design. We rejected the design nga gibuhat sa Ginoo para nato. Gamiton ta sa Ginoo, dili lang gugko, kay di man ko kabalo musulti. Mao ni statement ni Moses. Mangalagad ka sa Ginoo, sunod na lang gud kanang idaran nako. Look at that. Gina-reject na to atong responsibility. Magpastor ka, di mo siguro angayan magpastor. Istorya na nimo. Imo hara ng mentality. Pero gidesign ka sa Ginoo for that. Amen. And salamat og dalaygon ang Dios. Kana imong naong angayan ang mahimong kapitan sa inyong barangay. Pero mayon ka dili mangugo angayan. Unsa man di angayan tong palahubog? Kanos ana mahuman ka ng barangay hall nga mahimong sugalanan ug imnanan kung dili ka mo barog. Gusto ka kabaguhan. Usa pa kabag-o diha nga ang naglingkod palahubog dito, tuwa dito ang mga sugarol. Ang session hall gihimong sugalan. Mo ni realidad. Unsay gibuhat ato? We reject our responsibility. Tapos masitag reklamo, naunsa man ning gobyerno ron? Naunsa na kay wala ta ni take charge. Ang mga pastor baliktad og unahuna, baliktad og utok. Sa inyong unahuna, kung matarong ang maglit, dili mabag-o Pilipinas? O bingaw, di man mo tingog. Nga nung wala bago ang Pilipinas tungkol sa mga leaders. Pero kung naitarong nga leader niya, mabago ang Pilipinas. Ang salamat og dalaygon ng Dios nga di nang Ginoo dili mo give up sa iyang katawhan. Gialaw ni Lord nga magtudlo ta about kingdom principle para masabtan nato unsa ang kingdom life. Say it would be kingdom life. Kingdom authority. And of course, kung dili nato tumanon ang destiny nato, atong design, dili ta mahimong makatuman sa disenyo sa Dios para sa imong kinabuhi, sa imong komunidad, and even sa atong nasod. Kung dili nato tumanon ang design sa Ginoo para sa imong sa akong kinabuhi, usay mahitabo, magkaroon og open doors sa gitawag unnecessary struggle. Mabito na, pansin mo, like, classic example lang. Giignan ka, ayaw pagdalig minyo. Di ba? Example lang, dapat mahuman ka sa imong eskwela, magtarong ka sa imong eskwela, nagminyo yung kag sayo. Wa ka nagpapugong. That's why, sayo kay ka nag-struggle. Sayo kay ka na problema, palit gatas, palit pagkaon, adto ka ni mama, sila kag why? Wa nag-prepare. Ngano na pressure and struggle? Wala sunda ang disenyo. Mahadlok ka mahutdan. Nga naaman tay design tanan. Wa gani ko nagdali nga ako nagminyo ni Mrs. Bishop, 30 years old ko, 26 siya. Kining naungan ni abot og 30 years old bago nagminyo. Yes. Gano man, lisod kayong ginatawag unnecessary struggles and pressure in life. Mahitabo na, labi na karon daghang kaayo mga gitawag single mom. Look at that. Gikan pa sa gatas, magkasakit-sakit ang bata, pa, di ba? Struggle. Pero kung nisunod ka sa inyo, nisunod ka sa design, di ka maingon anak. Di ba? Imbis kay musikat pa ka.
Di ba? Ibig kayo mo sikat, maunta ka, bagay ka ni sikat. Ug mao ni ang rason kung magpadominita sa environment o sa ubang tao, mahimong stress. Diha mahitabo ang stress, mga high blood pressure, emotional ug mental troubles. Kabalo ba mo karon rampan kay ang mental problems? Nga naman, nagliwat-liwat. Pag ang leader na mental problems, ang mga tao, puro na mental problems. Tanan. Mao ni ang realidad. Kamulang ako, di ko musugot. Sakto kaya kung dagan sa utok nako, akong gihalantaw nga mabago ang Pilipinas. Nga gikan sa third world mahimong first world. Naglantaw ko ana unsaon ka na Lord no in your time and season. Pero galantaw ko nga mabago dili lang Davao, tibuok Pilipinas. Kay luoy ang next generation kung dili ni mabago. Wa pa muna nga tao ang imong anak, ang imong apo, wa pa na tao karon nanay utang dan 154,000. Wa pa na tao, na pa lang sa tiyan. Kung ako'y bata, di na ko mugawas. Bahala ka, ikaw na lay gawas diha. Kung na'y kambal diha, ikaw lang, di ko mugawas. Na ko'y utang daan. Why? Because of wrong leaders. Kung kita pabayaron sa tong utang para makabangon ng Pilipinas, bawat isa sa ato magbayad og 154,000. Pati ng bata, maupay paggawas. Nak, bayad ka 154,000. Kanang bata, pag makasabuta, di na mo ginhawa, muutong na, naunsa man eh. Nasabtan ko ninyo, maunay naong og sitwasyon sa Pilipinas karon. Ang atong nasod, ginadumulahan lang sa pipila ka pamilya. Gihimong bangayan ang nagsuffer katawhan. Why? Because atong gineglect atong responsibilidad. We neglected our right to rule and reign. Dili silang gidesign sa Ginoo kay wala sila kahadlok sa Ginoo. Kita ang gidesign sa Ginoo. The problem kay kulang tag pagtuo. But not anymore. Naibuhaton ng Ginoo. Nahimuon ng Dios. Hallelujah. Kini ato makita ang mga sitwasyon ug panahon karon, it leads to gitawag natog oppression. Oppression dili lang spiritual. Mahimo pud nga physical and psychological. Ang atake sa yawa dulo ka paagi. Una, oppression. Kay battleground atong una-una. Ig-on niya atong mind. Pag dili nato makontrol ang mind, musulod sa gitawag second level nga mao ang obsession. In other words, musulod sa tong heart. Sa dihang dili madila sa heart, mahitabo niya to the third level, gitawag possession. Lisod na ipagawas. Ang mga tao nga gitawag possess, lisod na kaayo, di mong ispilingon. That's why tingala ka, imo pangutan unsay maglibog di kasagbot. Kay ang mind disturbed. Dili na makahatag og saktong mga statement tungod kay disturb ang mind. Inaana mga tao nga naay gitawag possession. Umo ni ang rason nganong sa simbahan gatudlo ta nga sa mind pa lang dapat battleground, dapat diri i-control na. Sa mind pa lang dapat diri ma-rebuke na. Amen. Ug ato nang buhaton before ta mag-end. And salamat og dalaygon ang Dios. In the book of Psalms 115 verse 14 to 16, the highest heavens belongs to the Lord and the earth He has given to you. Ignay mo, tapat, to you. Gihatag sa ato ang katungod. Heaven ay teritoryo sa Dios. Ang kalibutan gihatag sa tao dili as ownership pero delegated rulership under stewardship. So it would be stewardship. Heaven is not our jurisdiction. Tinuod nga muadto ta sa langit pero dili ta permanente didto. Muadto ta sa gitawag in a moment, in a twinkling of an eye, we will be changed and we will be caught up to the third heaven to meet the Lord in the air. So we will be with the Lord forever. Forever tungod kay after sa kasalan ng langit, munaog ta. Uban ta sa Ginoo forever. Ang Ginoo munaog para mahitabo ang judgment of the living nation in order to enter into that gitawag the kingdom or the millennial reign.
So ubanta sa Ginoo. Amen. That's why ang langit is a vacation place lang for 7 years. Nakuha. Kung madala ka sa rapture. Pero kung di ka madala sa rapture, kas kang sinsilyuhan mo. Amen. Ang dalaygon ang Diyos, hallelujah. Isaiah 55 verse 10 to 11, my word will not return to me empty. O sige yun diha, kung giingon sa Diyos nga magdominita sa earth, dili ta pwedeng magpabilin sa langit forever. Nakuha. Ang original design sa Diyos, dili escape plan, it is rulership plan. Gusto sa Ginoo nga ikaw ako mag-rule. Di ba? Ikaw, ikaw, ang ngayon pa ka mahimong kapital sa barangay ba? O kagawad sa barangay. May mga tao dito, mga istrikta kayo, burag na unsa, burag si kinsa. Nasabtan ko ninyo? May mga tao, empleyado sa gobyerno, burag si kinsa, burag na unsa. Kabalo ba mo? Nga mga servant mo, mga alagad mo sa katawhan? Pagkatawas, burag mga si kinsa. Kung mag-text, di magpadisturbo, burag na unsa. Inay mo tapad, mas angayan pa ka. Munang barog nga ligon, Ignacia, barog nga ligon. Hallelujah! Dapat lang kang mubarog. Amen. Kaya ang original intent sa Dios for mankind on earth, nagbarog gihapon. He is in control and He is on the throne. Ug naghulat siya nga ikaw mo take charge. Number 3, the law of the king. Unsa ang balaod gigisulti sa Ginoo? Dapat sabta nato, the word of a king is the law in the kingdom. Ang pulong sa hari balaod na, matagsulti sa hari balaod na. Mabitaw na in the past, pag ang hari magsulti, naagi na scribe, naagi na tig record, tig sulat. Dali-dali na siyang sulat kung sige sulti sa hari. Kay balaod na. Nasabtan ko ninyo? Ang gisulti sa Ginoo sa ato, let them rule and have dominion, balaod na. And He's watching His word to be fulfilled. Nya karon dili nimo na tumanon kay balaod man na. Unsay tawag sa imo ha? Lawlessness, having no law. That's why makaapekto siya sa imong design. Pag maapektuhan imong design, like for example sa mga like na project diri about flyover. Pag nakita sa tag-iya nga ang design wa nasunod, ang iyang buhaton i-suspend kada nga operation. Or i-terminate na nga contractor, ilisan. Nga naman sir, wala sunda ang design. Look at that. God is watching us. Kung gisunod nato ang iyang design para nimo o para nako, gitan-aw na sa Ginoo. Pag tan-aw nimo wa sunda, ipasuspend na sa Ginoo. Tingala ka na, sa man akong kinabuhi. Suspended ka. Pasalamat ka, wa ka na-terminate. Nasabtan ko ninyo? Usahay, gibaliwala nato, gina-take for granted nato, ang gidesign sa Ginoo para nato. Ginoo rin bahala niya. Dili lagi. Ang Ginoo, jurisdiction, langit. Jurisdiction nato, earth. Kita ang magbuot dire. Magmatter ang atong word. Magmatter ang atong understanding. Magmatter ang atong declaration. O tingala mo, maingon dyan ko nga, mabag-o yun ang Pilipinas. Kaya gusto ba sa ginubaguhon eh. Nga naman, isakwahe man na ito atong gisulti. Alang-alang, mag-maingon ko nga, di mabag-o Pilipinas. Contradiction na sa pulong sa Ginoo. Dapat masabtan nimo ang atong alignment, ang atong word mo align or dapat makonect sa gisulti sa Ginoo. Muna di mo makadungog sa kumingon ka bisag unsay naong sa atong nasod, di mo kadungog sa kumingon nga atong nasod di naging mausab dili, mausab ni. Ingnan dapat mausab ang akong pamilya. Ayaw igna di nagili mo usab pamilya, dili mausab nang imong pamilya. Usba lang ang imong lingwahe ug ang imong hunahuna. Amen.
Genesis 1:26, let us make man in our image and let them rule. Look at that. Notice, ang gisulti, dili let us rule. Ang gisulti, wala na yung nagino, let us rule. Wala yung nagino, let them rule. Ang tao ang mag-rule. Amen. Amen. Ato makita nga gidelegate niya ang legal dominion sa tao. In effect, gilimit sa Dios ang iyang direct intervention sa earth without human participation. Okay? Again, ang intervention sa Ginoo ginalimit niya kung walay participation sa tao. Nasabtan ni? Nganong importante ni kay ang Dios Spirit. Ang dominion sa earth gihatag sa spirit in a body ug mauna ikaw. Nasabtan? Listen to this. Any spirit without a body is illegal in this planet earth. Kung naa may espiritong naglakaw-lakaw diri nga walay lawas, illegal na. Mao bitaw na nga mga unclean spirit maningkamot musulod sa lawas sa tao para makamanifest sila. Kaya dili sila makamanifest not unless makasulod sila og lawas sa tao. That's why ang atong Ginoong Jesucristo nagkatawang tao og nakig-uban nato para ang authority and power mag-manifest kay ang otoridad gihatag lang sa tao. Mo nanggikan karon di ka mahadlok og demonyo. Igna na muuli kasi yung balayon niya, igna na di mo wa ko na hadlok nimo. Kay na ako'y less agreement. Ako ang manager ni ini na dapat. Amen. Murang muli ka unya. Naingon ka kanimong balay nga murag tawan. Hala, barog dito sunga-tunga si mong balay. Badlongan na nga espiritu. Igna na siya. In Jesus' name, ikaw nga unclean spirit, mahawa ni nga panibalay. Ha! Anay mo buhaton? Pag uli niyo niya, trabaho ninyo ni. Ikaw, ganahan na po kang na sila diha. Diba? Hulo, na po sila. Kung sa'yo yung buhaton, ikaw ang nay otoridad, imo ng balibalay. Amen. Dalay ko ng Diyos, hallelujah. Meaning God works on earth through human cooperation. Gusto kang mag-manifest ang gahom sa Ginoo, kailangan og human cooperation. That's why prayer is not begging, prayer is legal authorization. Prayer is giving heaven permission to move on earth appears. So kita nato nga ang pag-ampo di ay naghatag og permiso sa langit nga mo intervene sa atong tanan nga ginahimo. Amen. Illustration. The law of the Medes and Persian. In the book of Daniel chapter 6, si King Darius nagpirma og decree nga dili pwedeng magpray sa lain nga God for 30 days. Look at that. Buhat siya, balaod. Mga bawal mo. Pwede natin ibuhaton ba? Di ba? Sa Pilipinas, buhaton na ito ni. Ang buhat nag-decree na dili mo simba og laing Diyos. Gawat sa Diyos, nga nagbuhat sa langit o yuta. Hallelujah. Revival, di ba? Excuse me. Ano man si mo panghisgot diha. Imagine ka, maunin hitabo, pagkapirma, dili na pwedeng i-revoke. Dili pwedeng dili sundon. Dili pwedeng i-reverse. Si Daniel nagpadayon o pray, kay mo may gisugo sa Ginoo nga mag-ampo 3 times a day. Din mo atubang dito sa gitawag sa east. Asa lang atubang siya? Pilipinas. Naa sila sa Middle East. Asa lang atubang? Sa east. Asa ganita napit? Naata sa far east. Nga naman, diri nagagawas ang adlaw sa ato. Nakasabot mo po, anak? Naadiha sa Baganga area nagagawas ang adlaw. Sabi taga Baganga dire. Wa mo kabaluan eh? Si Janet ra. Diha sa gitawag, usa nga lugar gina, Pusan Point.
Diha gagawas ang adlaw. Kabalo mo nga nung tanang Muslim sa tibok kalibutan, gikan sa Amerika, Europe, gikan sa Middle East, Israel. Kabalo mo, pag nag-ampo sila, magluhod sila, facing east. Pangutana, unsa man kay naa dire? Unsa naa dire? And it was stated that this land is the land of fear, the Garden of Eden. Kabalo ba mo asa ang the Holy of Holies in the entire planet? The holiest of holies in the entire planet, according sa book of Enoch, is in the Garden of Eden. Ang Garden of Eden, gidescribe siya nga usa ka lugar nga with all the bearing fruits, mutubo. In other words, mulabay lang ka og liso, mutubo siya. Pangutana. Sa Amerika, pwede ka mulabay liso para mutubo. Sa Middle East, pwede ka mulabay og liso nga para mutubo. I-try sa imong palibot. This is the land of fear, the land of gold. The land of promise. Di ba matingala sa ako, si Bishop nga daghaman og gold, no. This is the land of gold. Dapat mo makasabot. Dapat kang makasabot. In Genesis, nagisulti diha, the land of gold here in the land of creation. Dapat kang makasabot. Di mo mag-wonder nga, tanang tao sa kalibutan mo atubang diri sa ato para mo bow down? Nasabtan ko ninyo? Nakasabot mo ani? Dapat kang magkaroon og kingdom mindset to manifest kingdom life. Dako kayo og bili ang atong words. Ang atong ginasulti. O bitaw, nakabalo mo sa ako, bisag kinsay magbas na ako, di ko muhatag og statement or words. Why? Dapat kang careful ka sa imong word nga isulti. And let God be God. Hayaan ang Ginoo mo judge. Ang importante diha, kita nagkaroon og alignment or realignment sa kabubuton sa Ginoo. Usahay man gud tong una-una kay anak man ko sa pobreng kuan, oy kabalo kuan na una-una na. Yun ani rin ko kay anak mo sa pobreng kuan. Pero realidad no, dili ikaw ang magbuot sa imong kinabuhi. Tulumi ka magsuon naman ako magulang babae diri. Tulumi. Ako maguwang lalaki, ako kinamanghuran. Muna, ang kinamanghuran, mas gwapo. Kay, manghod man. Kung ingon sila, latak ng guna. Muna, ang gwapo ginang kinamanghuran, di ba? Ako, bata pa ko, gana ko. Lord, di nyo ko musugot, inani akong life. Bata pa ko, ha? Akong papa, ordinaryo lang, di barker, trabahante. Tapos, kaniad to, kay magkuan man ko, maglungag kay kinamanghuran, may sugoon, lungag, hugas, hindi na ba? Tapos, ang kahoy kiniadto, kanang ibutang si ibabaw gani. Tapos, paskang ituma ang kuan, ibabaw, kay dito ka magluto, limang ka, babes, imagine ka, babes, maghuyop ko diha sa abuhan, babes, para musiga. Din, sa akong hunahuna, lagi conviction sa ako, nga di ka design dire. Yung una ko, kagwapo na ako, no? Tapos, gwapo mo kayo, purya-buyag lang itong batanon pa ko. Purya-buyag lang, walay mamuya. Purya-buyag itong batanon pa ko, pas kagyod ambot nga, no? Magkagubot ko lang, mulakaw ko, kanina ito, kanang sa kalsada, kanang mga nurses sa mga klinika, magkagubot na pag muagi ko. Akaklaro pa na, bisag garon, di ba? Pas ka bitaw, purya-buyag bitaw. Tapos muana, dyan ko, tapos musangko naman ang ako, taas man ko, 15 years old, taas naman ko, musangko ang akong agtang kanang gitawag nga na plywood, ka dito gisalang ang mga kahoy, kay iawat na lang pagsugnod, uga na. Naagistong conviction sa ako, dili ka design ani. Mo to pag-abot na kong 20 years old, human ko nag-eskwela, Holy Cross of Davao College, nag-player ko for 2 years sa Crusaders, kay basketball player man yun ko. Siri ko Manila. Dito naka-experience ko kingdom life, dito nag-start. Negosyo ko, trabaho ko, sugod ko kingdom life. Kaya ako, di ko musugot nga ingon, ani, kano kang magulang na ko.
adto ni sa kuan dito, na high blood, bata pa, nga naman di ma high blood. Ang pagkaon ako to, lukon, dagko kayong lukon, maya-maya, tala, di mo ko mukaon o kanang pagkaon nga ako, okay. Ang akong mindset ay magun nga, dili, anak ko ginoo. Pero di pa ko kristohanon? Ay, sabuka na nga picture. Wala, karaan na na. Lain man picture ganito, may edit, no? Wala edit. Pero realidad ni, asa mag-start ang kingdom life, mindset. Ignan na mo tapat, gunitin na, mindset. Dapat ma-change na. Ang repentance means, dili lang ka. Ang repentance kay maghinulsul ka, wadto ka dito sa, kung area sa may kupisalan, Padre, bendisyon ko, kay nakasala ko. Sa imong sala, mauni Padre, man akong sala, Padre, okay. Ang imong sentensya, napulo, 5 ka mahanamo, 5 ka maghimaya, ka Maria, isa ka Gloria Patri. Sunod simana, balik. Why? Wala may tinuod nga repentance because repentance means changing the way you think. Mao man ay repentance, usbon ang dagan sa imong utok. Nga dapat mausab ang dagan, dapat mausab ang dagan sa imong utok. Ang Ginoo dili makapamuhat anang utoka kung dili na mausab. Hallelujah! Pag kanang utoka dili mausab, kung poverty mindset na ayo pagdahom, nga mo increase na, mo multiply ang dahom, nga ma-bless na abundantly above all that he can think or ask or think or even imagine. Kanang imong utok, Ricky, kailangan mausab. Gusto ka ma-experience o kingdom life, usba ang dagan sa imong utok. We are designed to rule and reign. We are designed to conquer and must conquer. Gitagaan ta sa Ginoo og utok nga gikan sa Dios. Walay rason nga kada nga utok dili magamit sa Ginoo. Kada mga negative thinking nato, kada mga impure thoughts, tungod kay wa di mo gamita ang yawa man iskig butang. I-cancel na, Lord, let your kingdom come and your will be done in my life, in my mind. Hallelujah! The problem is not from God. The problem is not from the Holy Spirit. The problem is in your mind. Hallelujah! Unya sa pagpray. I-renew imong utok. Hallelujah! Dalaygon ang Ginoo. Salamat sa Dios. Atong nakita niini nga illustration about the law of the Medes and Persian. Sa diyang nagbuhat og balaod nga ang tanang musimbag laing Dios pagasilutan. Dinhi atong nakita tungod kay si Daniel gidesign sa Ginoo nga mag-pray always. Gusto ni Daniel nga mutuman siya sa sugo sa Dios. But dinhi tungod kay nay balaod ang yuta nga ang sibisan kinsa nga magsimba og dili Dios niini nga lugar pagasilutan. Unsay nahitabo? Gusto sa hari luwason si Daniel, kaya ang hari ang nagbuhat sa balaod, but dili niya pwedeng i-revoke. Dili niya pwedeng i-reverse. Why? Tungod kay nga naman balaod na tong iyahang nasulti. At salamat ug dalaygon ang Dios. Atong nakita kung ang earthly king bound sa iyang word. Listen to this. Kung ang earthly king nakabound, nakagapos siya sa iyang pulong, unsa pa kaha ang King of Universe? Unsa pa kaha ang Dios sa langit? Amen? And dalaygon ang Dios, applying this, when God said, let them rule, gi-establish niya ang legal principle in the kingdom. Nga dapat ang tao maghari gyud. Kuha? Di niya i-override or arbitrarily ang human authority. Maunang importante kini para kanimo o para kanako, kana mag-ampo ka that your kingdom come and your will be done. Look at here. Nganong importante ni? Listen to this. Ignem tapad, nganong importante ka? God needed Noah to save the entire family. Kita nyo na? Kasi ginamit sa Ginoo si Noah during sa flood.
During sa gitawag ito is land of slavery or during the time of slavery, God needed Moses. Siya ang nagpastor sa 2.5 million people from the land of slavery in 400 years. Next is God needed Elijah. Look at that. God needed Mary para matao ang atong Ginoo. That masabtan nimo that man is God's legal agency on earth. Mangutana ka, gusto kang mabago ang Pilipinas, nagkinahanglan sa usa ka tawo nga nay kahadlok kaniya. Dili mabago ang Pilipinas kung ang taong ng lingkod nag-operate walay kahadlok og relasyon sa Ginoo. Nagkinahanglan siya og tawo nga mosanong sa iyang tawag. That's why prayer is not begging. Prayer is legal authorization. Importante ang pag-ampo because prayer is enforcing the will of God. Kada bang word nga enforcing, kanang pagpatuman ang Ginoo nangitag tawo nga mo patuman sa iyang kabubuton. Kita nimo niyo kaning unsang klase nga authority sa hari. Imagine ka kung mag-declare ka while laing simbahong Dios. Look at that. So kini nagsimba og laing Dios human gid tanan. Imagine ka. But anyway, in conclusion, you are born to rule. Ingnem tapad, born to rule. Gipakatao ka para mo rule. Kung gidecree sa Dios nga mag-govern ta, dili ni suggestion, kundili mauni ang atong identity. Sit with me, identity. Dili ta gipanganak para mahimong passive. Dili ta gihimo para mahimong biktima. Dili ta gitawag para mahimong i-dominate sa sistema sa kahadlok ug oppression labi na sa mga bag-ong ginaplano about pandemic 2 or next lockdown. Dili ta dapat ana mahadlok. Dili ta dapat magpa-dominate ni ana nga klase nga mentality. We were born to rule under the authority of our King. Amen. Pero rulership requires obedience. Say it with me, obedience. Rulership requires stewardship. Rulership requires alignment. And rulership requires prayer. You are steward of your body, your family, your finances, and even your calling and your territory. And one day, mubalik ang Ginoo, mubalik ang tag-iya nini nga kalibutan. Ang pangutana, did you survive? Ang pangutana, did you manage well? Gidumala ba nimo og eksakto ang akong gi-entrust nimo? So today, I declare over you, dili ka biktima, dili ka aksidente, o dili ka powerless. You were born to rule. You were designed to steward, and you carry a dominion mandate. Kung sa imong dapat buhaton, step into it. Pray like it, lead like it, and live like it. Hallelujah. Why? Because heaven is waiting for the managers who understand their contract. Ang langit nagpaabot sa mga managers, mga stewards na nakasabot sa ilang less agreement, sa ilang contract diha sa Ginoo. Ang dalaygo ng Dios sa langit. Hallelujah. Habang manindog ta, hallelujah. Dapat pausab ang dagan sa imong otok. Atong buhaton karon nga dapat ma-renew ang imong unahuna. Usbon sa Ginoo ang imong otok, aw dili ikaw ang mag-usab sa imong otok. Hallelujah. As I apply the blood from the crown of thorns that speak authority, power, and dominion. Dalaygon ka, Amahan sa langit, sa paghatag ka namo nini nga mensahe aron kami makasabot Ginoo sa among design, sa among mandato Ginoo, sa among dominion mandate. Nagampo ko sa imong kanakan o katawhan, and even right now I break every curse, every arguments of the enemy in their minds. I cancel and annul every curses because of their disobedience. I pray for realignment of their thinking. I pray, Lord, for realignment of their thoughts. Nga diin sila, O Diyos, magatuman
diha sa ilahang dominion mandate sa imong disenyo para kanila. And salamat o Dios. Ikaw ang mapataas ug mahimaya sa imong kanakan o katawhan. This afternoon, this morning, I declare and decree the victory on the cross of Calvary. Salamat o Dios sa imong pagabuhaton sa imong kanakan o katawhan. Hallelujah, as I declare, Lord, we are all managers, stewards. Lord, sa mga butang nga imong gi-entrust kanamo, himo ami nga angayan, himo ami Ginoo nga takos nga magdumala sa imong gisalig kanamo. Salamat o Dios sa imong mga pulong nga diin nagarenew sa among unahuna, nagabag-o sa dagan sa among utok, sa among kasing-kasing o God. Let the word, the cleansing of your word, Lord God, to cleanse our negative thinking, negative thoughts, O God. Lord, and Lord, renew us. Lord, renew us, Lord, in your alignment. Renew among kasing-kasing unahuna diha kanimo. Salamat o Dios nining orasa, nining buntaga. Ikaw ang mapataas ug mahimaya. Dalaygon ka as I declare the victory on the cross of Calvary. And God's people say, Amen and Amen. Dalaygon ang Ginoo. Today, we give not as owners, but as faithful managers of what already belongs to God. Our tithes and offerings are acts of stewardship, declaring that we honor the owner of heaven and earth. When we manage His resources with obedience and faith, we step fully into our dominion mandate. Let us give responsibly, generously, and confidently, because one day the owner will return, and we intend to be found faithful. Let's go! Hallelujah! Come on, continue to praise Him. Come on, let's clap our hands. From the rising of the sun to where it sets, so I will give you praise. In every circumstance, you are good, so I will give you praise. Come on, let's declare. I know I've got nothing to fear with your love. Your love is holding me, so I'll give you all of me. You are so good to me. With everything I am, I'll give you praise. You're better than life to me. With everything I am, I'll give you praise. Oh. Come on, come. Let's clap our hands to the Lord. From the rising of the sun to where it sets, so I will give you praise. And in every circumstance, you are good, so I will give you praise. I know I've got nothing to fear with your love. Your love is holding me, so I'll give you all of me. You are so good to me. With everything I am, I'll give you praise. You're better than life to me. With everything I am, I'll give you praise. You are so good to me. With everything I am, I'll give you praise. You're better than life to me. With everything I am, I'll give you praise. Come on, let's declare this together. Thank you, Jesus, for blessing us. Thank you, Jesus, for covering us. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hey! Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hey! Hallelujah! Woo! Hey! Hey! You are good to me, yeah, come on! You are so good to me, yeah. With everything I am, I give you praise. You're better than life to me. With
everything I am, I give you praise. You were so good to me. With everything I am, I give you praise. You're better than life to me. With everything I am, I give you praise. You were so good to me. With everything I am, I give you praise. You're better than life to me. With everything I am, I give you praise. Come on, give him praise, hallelujah! We thank you, Jesus! Hey! Woo! Hallelujah! Let us raise our hands to heaven and declare the sevenfold of blessings in 1, 2, 3, go. I and my family will have an open heaven life. Blessings so great, I and my family can contain. I and my family will have super abundant crops. I and my family are well guarded. I and my family will live in good health. Nothing will be wasted in my life and in the life of my family. My life and my family are such a delight, and nations will call us blessed and prosperous. As I apply the blood from the crown of thorns that speak authority, power, and dominion, and even freedom from toil, power to get wealth, money, magnetic, and unexpected blessing to be poured out, I declare and decree this morning that the citizen of the kingdom who obeyed the principle will be blessed abundantly above all that he can ask or think or even imagine. Lift up your hands for the blessing. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you shalom. Nothing missing, nothing lacking, nothing broken, great wealth and favor of the Lord be yours. And God's people say, amen and amen. Happy Sunday, everyone, and good morning. Happy Sunday to all our leaders and visitors. We are excited to see you again next week here at Almendras Gym for our worship services. We still have 4 service schedules flash on the screen, so please take note of the time of your network. And Holy Spirit University School of Discipleship classes from level 1 to 4 will hold its classes after the service. So all students, please remain or go back here after your huddles. And Created to Lead book now available for only 350 pesos. This book will serve as our LG manual for the whole year of 2026. So avail na ta mga leaders sa ato ang Created to Lead LG manual. And calling all creative leaders who have a gift in graphic design, reels creation, or video editing. Use your creativity for God's glory. We are currently expanding our digital team, so if you love to serve in this ministry, please approach the team at the back or connect with Dana for more details. And our Kingdom Ushers ministry is also looking for male ushers who have a heart to serve and a strong commitment to integrity, discipline, and excellence. Qualifications are posted on the screen. And our Lights and Sounds team is also hiring. Please look for Joseph Gilio for more details here at the digital team area. That is all for our announcements. God bless everyone. See you again next Sunday. Naay